nanay niya. May dala-dala kami. Natuwa nanay niya kasi umuwi yung pinakagwapong anak. Nagtaka lang siya kung sinong kasama ng anak niya. Nakatingin lang ako sa isang tabi, nakatayo. Sabi ng nanay niya, umakyat daw ako. Ang sarap ng feeling yung parang welcome na welcome ka sa pamamahay nila. Umakyat ako, umupo, kumain kami, nagpakilala ako. Ako yung taong tutulong sa anak nila. Tuwan-tuwa nanay niya, saka yung tatay niya, at lalo-lalo na yung mga kapatid. Pero masakit din pala, sa totoo lang, kasi may mga salita kang hindi mo makalimutan. Nasabihin na lang nila na, sige, go sa oportunidad. Bihira lang yan. Malay mo pag makatapos ka, makakatulong ka rin sa amin. Sabi ko naman, hindi ko naman pinagkait. Tanggap ko naman kung anong kahinat na ng relasyon namin. Masakit sa loob ko, pero wala eh, ganyan yung buhay. Sabi ko sa tatay at nanay niya, nagdeklara talaga ako. Nanginig yung boses ko, nanginig yung buong kalamnan ko. Sabi ko, kakayanin ko talaga to. Sinabi ko na ako yung magiging kalibin ng anak nila. Medyo nag-alinlangan sila, medyo nagtawanan pa, tapos biglang seryoso. Pero sagot nila, okay lang yun, total nandyan na yan eh. Tsaka sana kung ano yung mangyayari sa anak ko, panagutan mo na yan. Sabi ko, akala ko ba babae at lalaki lang nagsasabi ng ganyan, pero hindi pala. Umuo ako, sumumpa ako sa sarili ko, tutulungan ko talaga siya. Kahit anong mangyari, kahit ano pa ang datnan, talagang nandito pa rin ako. Nag-aaral na siya, third year high school. Marami ng sakit, nakikita ko, napapansin ko, naririnig ko kung ano-ano na yung ginagawa ko. Minsan naghahanap pa ako ng nag-i-spy, nagsusumbong sa akin yung mga spy. Talagang ganito talaga ang sitwasyon ng may karelasyon. Lahat itinataya mo para lang lumigaya, o kaya ay mapatunayan sa sarili na kaya ko talaga. Hindi ko akalain na darating sa punto na iba na pala eh. Pag tatlo na kayo, minsan itinatago na lang nila. Aaminin ko talagang masakit. Kahit sino naman sa atin nakakaramdam ng ganitong, diba? Ibig ko sabihin yung mahirap may kaagaw. Hindi nila inisip, hindi nila tinanong kung ano ang magiging reaction ko, kung ano ang magiging kahinatnan sa lahat ng nangyari. Pero
dumating talaga sa punto na hindi ko na kaya. Kaya sabi ko sa sarili ko, i-give way ko ng relasyon namin. Papauwiin ko na lang siya. Kasi ang nakaka dito sa amin, ako ang hiniwalayan. Sa totoo lang, ako mismo nagpahiwalay sa sarili kong relasyon. Pinilit ko na siyang pauwiin para hindi magkagulo. Doon, akala ko hanggang doon na yun. Iniyakan ko talaga. Hindi madaling maghiwalay. 3 taon kami nun. Hindi madali. Masakit. Para akong sinasaksak na patalikod na tumago sa harap. Talagang hindi mo makakalimutan ang mga pangyayaring may umiiyak at may nasasaktan. Yang-iya ako sa sarili ko. Nanay ko, kapatid ko, kaibigan ko, pangarap ko. Naitaya ko na. Kalahati ng katawan ko, ibinigay ko sa kanya. Kalahating pangarap ko, nasa kanya na. Aaminin ko, nakalimutan ko ng sarili ko. Di ko na alam saan ako magsisimula noong mga panahon na yon. Pero nakayanan ko talaga. Sabi ko, kaya ko dahil buhay pa ako. Akala ng mga kaibigan ko na maghihiwalay talaga or magpapatiwakal rin ako. Pero hindi nila alam. Ako talaga mismo ang nagsabi na maghiwalay muna kami. Hindi yun sinasabi na hiwalay. Kumbaga, magpapalamig muna ang isa't isa. Masakit kasi kung isipin kung nasa piling ko pa siya sa panahon na yon. Kaya sabi ko sa sarili ko, babangon ako. Kakayanin ko lahat ang nangyari sa buhay ko. Hindi ako nakinig sa nanay ko. Hindi ako nakinig ni Ninuman. Sabi ko, akong gumawa nito, kami ang gumawa nito, kami ang magsosolusyon. Dumating ang panahon na talagang hindi ko akalain na babalik at babalik rin pala. Hindi ko naman siya pinilit na bumalik sa akin. Kasi may shota na siya. Meron na din ako nung panahon na yon. Mga 5 buwan kami siguro naghiwalay. Pero nakita siguro niya, naramdaman ko rin na parang kulang yung ligaya sa buhay namin. Kaya siguro pinabalik ko siya, bumalik din siya. Ang hindi ko talaga makalimutan na ang karma darating at darating sa buhay. Mahirap makisawsaw. Mahirap sumawsaw. Naging normal ang buhay namin. Nung 4th year anniversary.
Kaya sinubukan ko yung relasyon namin na kinakailangan na kung ano yung dapat mong gawin, pagsasabihan ka agad yung partner. Tuwan-tuwa nga ako kasi nagawa namin yung hindi dapat namin gawin, na maraming hindi kami pwedeng kalimutan, na talagang sa amin talaga yun. Pero sa ngayong anibersaryo namin, paglimang anibersaryo namin, nagsimula lahat, parang nagbago. Nagtrabaho na siya. Nandito ako sa bahay, ako nag-aaruga sa kanya. Ang sarap talaga. Kaya nagpapasalamat rin ako sa mga taong hindi nakalimot sa amin. Tumulong, mga kaibigan. At ako'y nanawagan din sa mga taong pilit na pumapasok sa relasyon namin. Sana naman wag na nilang tangkain o kaya sirain. Hindi masaya. Ang tanong ko lang dito, paano kaya kung sa'yo mangyari ang lahat? Di ba masakit? Parang ang hirap sabihin, pero sana lumugar tayo kung saan tayo nararapat, kung ano yung karapat dapat. Ayaw nating manakit, ayaw nating saktan. Bago natin gawin, isipin muna o maghanap ng taong pwedeng mag-advise. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming storyline 5th year anniversary, The Doddies. Maraming salamat po. Ito po si Sainil Gabayan.